Una sa lahat, lindol sa Visayas. May mga na-trap sa mall. Ayaw mo gawas. Mga empleyadong niyanig sa 16th floor ng gusali. Meron namang sa kalye, inabutan ng lindol. Nang nag-inog lang. Jesus Christ. Yes, makatras ako. Meron din mga simbaang nawasak. Mga nararanasang aftershocks, posible raw magtagal hanggang sa mga susunod na buwan. Ang paliwanag sa magnitude 6.9 na lindol, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Mga namatay sa lindol, umakyat na sa 70, kabilang ang mga nagbabasketball ng matabunan ng gumuhong sports complex. Mga residente malapit sa Taal nakaalerto sakaling pumutok ulit ang bulkan. Bagyong Paulo magla-landfall sa Biyernes, nakikitang magpapaulan sa norte. Resolusyong humihikayat sa ICC para payagan ang house arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, inadopt ng Senado. Lagpas 18 billion pesos na proyekto ng gobyerno na nakuha ng Pamilya Villar, iniimbestigahan ng DOJ. Ang kontratista, pinsan ni Senator Mark. Habang si Senator Mark Villar, ipapatawag din ng Independent Commission for Infrastructure. News 5 exclusive, panuloob sa isang spa sa Parañaque City sa pool sa CCTV. Mga cellphone, pera at alahas ng mga empleyado at customer tinangay. Sa Frontline Showbiz, ang mga celebrity na tumulong at nanawagan ng dasal para sa mga nilindol. At alamin kung paano makakapagpaabot ng tulong sa mga kapatid nating biktima ng kalamidad. Umakyat na sa 72 nasawi sa magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu at mga karating probinsya sa Visayas. 200 naman ang sugatan. Pinaguho ng lindol ang maraming gusali at infrastruktura, kabilang dyan ang ilang makasaysayang simbahan sa Cebu. Naasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Halos wala nang matira sa harapang bahagi ng Archdiocesan Shrine of Santa Rosa de Lima sa Daan Bantayan, Cebu. Gumuho ang bahagi ng simbahan kasunod ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan. Intensity 7 ang naramdaman sa Daan Bantayan. Nagkalat ang mga malalaking tipak ng bato na mula sa pader ng simbahan. Isa ito sa pinakamatandang simbahang itinayo noon pang 1886. Sa aerial photos na ito, makikita ang lawak ng pinsalang tinamo nito. Masakit sa dibdib. Nakakaiyak ang mga pangyayari dito sa amin kasi first time namin naka-experience ng lindol na ganito, and we don't expect that this church will be devastated by the earthquake. Pakiusap ng simbahan sa mga residente, huwag kunin ang gumuhong bahagi ng pader nito. Iwasan din daw hawakan ang debris. Gagamitin daw yan para sa restoration ng simbahan. Hindi naman nasira ang imahe ng Santa Rosa de Lima sa kabila ng lindol. Nagkabitak-bitak naman ang tulay malapit sa Daan Bantayan Public Market sa Sitio Suba. Hindi raw ito pwedeng daanan ng mga motorista, kaya pansamantala itong sinara. Sa ibang bahagi ng bayan, kita rin ang pinsalang iniwan ng lindol. Nabitak din ang ilang daanan, pati ang seawall at iba pang struktura sa lugar. 28 residente ang sinugod sa Daan Bantayan District Hospital matapos masugatan dahil sa pagyanig. Isang babaeng pasyente ang nagkaroon daw ng matinding brain injury matapos mabagsakan ng gumuhong pader. Walang naitalang nasawi sa bayan. Sa San Remigio, malapit sa epicenter ng lindol sa Bogo, nasira rin ang ilang bahagi ng San Juan Nepomuceno Parish. Gumuho ang bahagi ng kisame nito habang nahulog din ang imahe ng ilang santo. Wala naman daw nasaktan sa simbahan dahil sa lindol. Pero sa sports complex ng bayan, may ilang natabunan. Naglalaro raw ng basketball ang ilang tauhan ng Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard na mangyari ang lindol. 5 ang nasawi mula sa guho. Sa buong bayan, 15 ang nasawi dahil sa lindol.
Sira-sira na rin ang kisame ng Kapilin Hadi Fatima replika sa parehong bayan. Wasak din ang ilang bahagi ng kapilya. Binisita na ni Cebu Archbishop Alberto Oy ang mga napinsalang simbahan. Inatasan niya ang pagsasagawa ng assessment sa lahat ng simbahan sa Cebu. Nakikiusap din ang arsobispo na huwag munang gamitin para sa misa ang mga simbahang labis na napinsala ng lindol. Kailangan daw munang matapos ang assessment sa mga ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5, Visayas! Ang Bugo City ang isa sa pinakanapuruhan sa matinding lindol sa Cebu. At dahil po dyan, sa open era piniling mamalagi at matulog ng ilang residente dahil po sa banta ng mga aftershocks. At live mula sa Bugo City sa Cebu, nasa Frontline ng balita si Jan Arawan ng News 5 Visayas. Jan, patuloy pa rin ba ang rescue operations ngayong gabi? Buk, sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operation dito sa Northern Cebu, particular na dito sa Bohol. Sa ngayon ay umakyat na sa 72 ang casualties sa nangyaring lindol dito sa Cebu matapos nadagdagan ng 2 ngayong gabi at mag-ina ito, Buk, at yung magulang nito ay nasa 35 years old habang itong batang anak niya ay nasa 4 years old na sinama kasi nitong bata, isinama kasi ng ina itong kanyang anak sa kanyang trabaho sa isang pension house at nang mangyari yung lindol, gumuho yung pension house at nadaganan itong mag-ina ng malaking pader, kaya naman ay sa isinagawang search and retrieval operation simula kahapon, ngayong gabi lang ay nakuha itong bangkay ng 2 mag-ina at dinala nga dito sa Bohol, dito sa Bugo City sa Cebu Provincial Hospital. At sa mga oras na ito ay nakaranas din tayo habang nakasalang tayo ngayon sa pagda-live ay biglang nagkaroon ng aftershock. Ayon naman sa PHIVOLCS, simula kanina ay nakapagtala na sila ng 4.9 magnitude. Ito isa sa pinakamalakas na aftershocks na naitala nila ngayong araw. Sa mga oras din na ito ay wala pa ring supply ng kuryente dito sa probinsya ng Cebu, dito sa bahagi ng Northern Cebu sa Bugo City. Wasak at gumuho ang fast food restaurant na ito sa Bugo City, Cebu. Nabasag naman ang mga salamin at nagbagsakan ang mga debris sa isa ring kainan na ito. Sunod-sunod ding establishmento ang gumuho. Ang mga kalsada nagkabitak-bitak. Ganito kalakas ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa syudad kagabi. Pagdating naman sa harap ng ospital ng Bugo, inabutan ng News 5 ang mga telang nakalatag sa lapag. Dito, isa-isang hinilera ang mga nasawi. Ang masaklap, habang tumatagal, dumarami ang dinadalang body bag, gaya na lang ng batang yan. Hindi naman maiwasang maiyak ng mga taga-Bugo. Karamihan sa kanila, iniisa-isa pa ang mga body bag para makilala ang mga nasawing kaanak. Ang residenteng si Eliza Ho, namatayan ng ama na kaka-birthday lang. Yinakap daw ng kanyang ama ang kapatid para makaligtas na magka-landslide matapos ang pagyanig. Ano, wala na ako, papa. Hindi ko kayo mahusaon ako pag-explain sa iya. Lahat na ako, papa. Lahat na ako. Hindi ko kayo mahusayon kung buhato na wala na siya. Si Margie Baterna naman, namatayan ng mentor. Lasa dito na mo nga. Bakak, yakatawa. Sa tabi ng mga bangkay, ang mga pasyenteng nasugatan sa pagyanig. Ilan sa mga sugatan sa labas na lamang inilalagay dahil sa kulang na pasilidad. Patuloy ang search and retrieval operations. Ayon sa Cebu PDRRMO, karamihan sa mga nasawi nakuhang magkakayakap sa hukay. Like for example, kanina yung anak tsaka yung father. Siyempre, yung father as an instinct, talagang hinag niya yung anak niya. Yun namang last na nakita natin kanina sa Sitio Balibag, yung mother tsaka yung 2 anak niya maliit. Ganun pa rin yung situation.
Sa bayan ng Medellin, nananatili sa open area ang mga residente. Dito sila gumagawa ng pansamantalang tuluyan para makaiwas sa pinsala ng mga aftershocks. Ngayong gabi, bumisita si Vice President Sara Duterte sa Medellin para maghatid ng tulong sa mga nasalanta. Bok, nag-ikot-ikot nga tayo dito sa Bugos City ngayong gabi at may nakita tayong mga residente na naglatag ng kanilang mga tarpaulins or mga tents dito sa mga open area sa kanilang mga bakuran at sa plaza. Ay bukod kasi sa nasira ang kanilang napinsala, ang kanilang mga tahanan, may iba rin na natatakot sa dahil na pumasok sa kanilang mga tahanan dahil nga may mga aftershocks pang nararanasan dito sa lugar. At sa gayon din, may dahil nga wala pang supply ng kuryente dito sa northern part ng Cebu, particular na dito sa Bugos City. Ang iba naman, may mga good Samaritan naman na pinapagamit nila yung kanilang mga sasakyan para makapag-charge ng mga cellphones at gayon din ng kanilang mga gadgets sa kanilang mga sasakyan para naman nang sa ganun ay magkaroon ng baterya ang kanilang mga device. Bok. Maraming salamat at ingat kayo, John Arawa. Inabutan sa tulay at kalsada ang ilang motorista sa gitna ng mapaminsalang lindol kagabi sa Cebu. Mayroon pang mga natrap sa mall at mga pasyente at hospital staff na pinalikas. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Napahinto ang mga motorista sa Mactan Mandaue Bridge sa Cebu City nang biglang yumanig. Ang isang rider bumaba sa kanyang motorsiklo at kumapit sa railings. Takot ding napawak sa gilid ng isang naglalakad. Sa tindi ng lindol, nagmistulang duyan ng tulay dahil nag-uugaan ang mga poste ng ilaw. Sa kasagsagan din ng lindol, nawalan ng kuryente sa gusaling ito. Rinig na pinapakalma ang mga empleyado na nasa 16th floor. Ang mga empleyado naman ng isang mall, natrap at nagsiksikan sa ilalim ng lamesa. Gumuho kasi ang bahagi ng establishmento. Lord, please, Lord. Ang isa sa kanila, napahugulgol sa takot. Lord, please, send some help, Lord. Nang tumigil ang pagyanig, nagmamadaling lumabas ng mall ang mga tao. Napatakbo naman sa kalsada ang mga residente ng barangay Sawang Calero sa lakas ng lindol. Kalma. Sa Colon Night Market naman, muntik pang magkagulo. Meron kasing bumagsak na debris mula sa lumang gusali. Napuruan dyan ng isang stall kung saan may lalaking kumakain. Sugatan siya, ganyan kalakas ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu kagabi. Epicenter niya ng Bogo, Cebu, pero naramdaman ang malaking bahagi ng Kabisayaan. Ang Cebu City Medical Center, pina-evacuate ang lahat ng kanilang staff at pasyente. Bumaba na kami kaagad. Natatakot kami. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Natatakot kami. Baka meron ikadalawang after siya. Nakatakot po kasi yung pagyanig. Ramdam po talaga yung paggalaw po ng parang yung pader po na palapit siya tapos lalayo bigla. Kung dumikit po ay si pader. Kaya po po namin nagdasal po. Ang isang ginang na nagle-labor sa kalsada ng anak. Napatakbo at napatalo naman sa stage ang mga kandidata ng Miss Asia Pacific International Pageant nang maramdaman ang lindol sa hotel ng kanilang event. Ang ibang attendees naman napasuot sa ilalim ng mga mesa. Napadasal naman ang iba sa sobrang takot. Pagtitiyak naman ng Miss Asia Pacific International, ligtas ang lahat ng mga kandidata, pati ang kanilang team. Pati nga si Cebu Governor Pam Baricuatro na naka-evening gown pa at isa sa mga bisita sa event ng Miss Asia Pacific International napatakbo dahil sa pagyanig. Maya-maya, nag-Facebook Live na ang gobernadora. Nananawagan din siya sa LGU na i-assess ang kanilang lugar. So I'm on my way to the PNP Command Center to look at the actual the damages. Sa Medellin, Cebu naman, 10 na naitalang nasawi. May mga gumuho kasing bahay, pati ang kanilang munisipyo apektado. Nagdeklara na ng state of calamity sa lugar. Sa bayan ng Sogot, isang aso naman na ispatang tila may hinahanap sa landslide area matapos ang lindol. Ayon sa mga residente, alaga na isang lola ang aso na nasawi matapos ang landslide.
Inilikas naman ng mga pasyente sa isang infirmary sa Tobogon, Cebu. Umabot din ng malakas na lindol sa isla ng Bantayan. Sa video, kitang nag-uugaan ang loob ng bahay ng isang residente. Nasira rin ang bahagi ng Bantayan Church. Sa lakas ng impact, nagkalat sa kalsada ang mga tipak ng bato. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mula sa lindol, lipat tayo sa nag-alborotong Bulkang Taal. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa bulkan matapos ang pagsabog nito kaninang madaling araw. Nakalerto naman ang mga residente sakaling muli itong pumutok. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina nang muling mag-alboroto ang Bulkang Taal. Minor phytomagmatic eruption ang nangyari o isang maliit na pagputok kapag nagalo ang magma at tubig. Dahil dyan, sumisirit ito palabas bilang abo at usok. Kahit 15 minuto lang tumagal ang pagputok ng Taal, nagbuga ang bulkan ng plume o usok at abo na aabot sa 2,500 meters ang taas. Tinangayan ng hangin sa direksyon Pailag at Kanluran. Hanggang kaninang umaga, kita pa rin daw ng ilang residente ang usok sa paligid ng bulkan. Nakaalerto sila sa anumang maaaring mangyari. In case naman po talaga na kailangan po talagang mag-evacuate, nakaready na po yung aming mga bag. Meron na po kami mga talaga. Yes po, since po na pumutok siya noon. Nakamonitor din sa sitwasyon ng mga tauhan ng mga lokal na pamahalaan. Pinalalahanan nila mga residente na magsuot ng face mask bilang proteksyon sa ashfall. Ang amin namang local MDRRMO ay naka-prepared at naka-standby sa lahat ng pwedeng maging response kung kinakailangan, ayon na rin sa utos ng aming local chief executive na si Mayor Lindol. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang bulkan. Babala ng PBOX, posible pa rin ang biglaang pagputok, pagbuga ng asupre, mga volcanic earthquakes at ashfall. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kambyo tayo sa ibang balita, iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang 3 miyembro ng pamilya Villar dahil sa bilyon-bilyong pisong infrastructure project. Ang kontratista raw kasi niyan, pinsan ni Senator Mark. Ang Independent Commission for Infrastructure naman, ipatatawag na rin ng senador para sa sarili nilang investigasyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. 3 bilyar na rin ang dawit sa investigasyon sa mga maanumalyang infrastructure project ng gobyerno. Ang magkapatid na sina Senator Mark at Camille at ang ina nila na si dating Senadora Cynthia Villar. Iniimbestigahan ng Department of Justice ang 18 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng pamilya Villar sa kanilang baluarte, ang Las Piñas at maging sa Cavite. Lahat ng klaseng project yan. Lahat in the menu. From school buildings to roads to asphalt overlay to revetments. Isa sa mga titignan ang conflict of interest na posibleng nilabag daw ni Senator Mark noong siya pa ang kalihim ng Department of Public Works and Highways mula 2016 hanggang 2021. Ang kontratistang pinsan daw kasi ni Senator Mark ang nakakuha ng mga naturang proyekto. Yung first kasi niya yung contractor doon sa lugar nila. Because of that prohibited interest with his cousin being the contractor in Las Piñas. Giit pa ni Rimulya, posibleng may conflict of interest din daw pati sina Senator Camille at dating Senadora Cynthia Villar. They're related interest. Isa lang sila interest nila. Isang relationship lang yan. Diba? Isang family lang yan. First degree of consanguinity to the 4th degree of consanguinity. Diba? Or 3rd degree pa. From Cynthia to the contractor is 3rd degree. Sakaling mapatunayang may conflict of interest nga, ayon sa DOJ, ay malinaw na paglabag ito sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pa namang pahayag ang pamilya Villar. Bukod sa mga Villar, nasa 200 mambabatas, dati at kasalukuyang opisyal ng gobyerno at iba pang kontratista ang iniimbestigahan ng DOJ. Kasama dyan yung mga tinatawag na kontratista o mga congressman na kontratista pa. Ayon kay Rimulya, 67 na ang napatunayang mga kontratista. Ang mas nakakabahala pa ayon sa kalihim. Everybody knows about it in Congress. I don't know if that's known to them or it's just the impunity of it all. That people don't care anymore if it's against the law because no one's going to run after them, they think. Posibleng madagdagan pa raw ang bilang ng mga iniimbestigahan ng DOJ. Samantala, kinumpirma rin ng Independent Commission for Infrastructure na kabilang sa mga nakapilang imbitahan nila sa kanilang investigasyon ay si Senator Mark Villar.
That's a possibility, yes. Because he was a former secretary sa DPWH, right? And we'll let you know when we will be inviting Senator Villar. Nakapila ring imbitahan ng ICI si dating House Speaker Martin Romualdez habang naipadala na ang imbitasyon para kay dating Senate President Cheese Escudero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inold up ng dalawang nagpanggap na customer ang isang spa sa Parañaque City. Diningay nila mga cellphone, pera at alahas ng mga empleyado at mga customer. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Sa pool sa CCTV ang dalawang nagpanggap na customer na pumasok sa isang spa sa barangay San Dionisio, Parañaque. Pasado 12:00 ng madaling araw kahapon. Pagpasok sa loob, kunyaring tumitingin at pumipili pa sila ng mga offer ng spa. Maya-maya, may binubunot na sa kanyang salawal ang nakaitim na jacket. Isa pala itong baril hanggang sa kinasa niya ito at sinimula ng pangko-hold up. Inisa-isa nila ang mga kaha. Lumapit pa ang isa sa kanila para sirain ang CCTV. May tinangay din silang itim na bag at saka sila umalis at tumakas ng spa. Ayon sa mga pulis, 10 cellphone pera na higit 5,000 piso ang tinangay ng dalawang hold-upper. Hanggang ngayon, takot na takot pa rin ang isa sa mga tauhan ng spa dahil sa pang-hold up. Nanginginig pa yan. Tapos ma'am, ayoko talagang magbukas ng pinto. Kinasa ma'am tapos tinutok niya sa ulo ko. Iniisip ko anytime babarilin na niya ako. Kaya sabi ko, Diyos ko sir, wag niyo po kami sasaktan. Kunin mo lahat ng gusto mo. Ang dalawang hold-upper pilit na pinasok ang mga spa rooms at kapag ka may nakitang tao, tinututukan ng baril at kinukuha ang kanilang mga cellphone at wallet. Ayon sa mga pulis, tila sanay na raw mang-hold up ang mga suspect. Kung titingnan natin sa CCTV, mukhang matagal nilang ginagawa to kasi saglit lang mga ilang minuto lang ginawa nila yung panluloob do sa spa. Then agad-agad sila nakaalis gamit ng isang motorsiklo, ma'am. Patuloy pang tinutugis ang dalawang hold-upper. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Maganda po mga taga-norte sa nagbabadyang ulan. Posible po kasing doon maglandfall ang Bagyong Paulo. Ayon sa Pag-asa, bahagya pa yang lumakas habang nasa layong 665 km silangan ng Bira, Catanduanes. Nakataas na rin ang wind signal number 1 sa hilagang bahagi ng Catanduanes. Posible niyang lumakas sa severe tropical storm category bago maglandfall sa Isabela o Aurora sa Biyernes. Tatawid rin po nito ang Northern Luzon at sa Sabado pa ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Metra, posibleng bukas ng gabi ay magpapaulan na ang buntot ng Bagyong Paulo sa Kabikulan, Aurora at Cagayan. Posible ring umulan dulot ng thunderstorms sa ilan pang lugar sa Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng Biyernes ay nakikitang bubuhos na ang malakas na ulan sa Hilagang Luzon at ilang panig ng Central Luzon dahil sa bagyo. Dito naman sa Metro Manila, posible pa ring magpaulan bukas ang thunderstorms lalo sa hapon o gabi. Showbiz Tonight na tayo. Bumuhos ang panalangin at tulong mula sa ilang artista at personalities kasunod ng mapaminsalang magnitude na 6.9 na lindol sa Cebu. Nanalangin sa kanyang post ang host-actress na si Melay Cantiveros Francisco na sana raw ay matulungan ang mga taong naapektuhan ng lindol. Sending prayers din ang IG story ni Heart Evangelista. Nanawagan din siya na huwag kalimutan ng sarili, mga kapitbahay at alagang hayop. Ipinaalam naman ng Cebu-based celebrities na sina Kay Abad at Slater Young na ligtas sila kasabay ng panawagang tulong para sa mga apektado. Panalangin at tulong din ang post ng ilan pang personalidad para sa Cebu, gaya ni na Miss Universe 2019 Gazini Ganados, Manilyn Reynes, Elena Darna at Inday Farima. Nagpaabot naman ng tulong si Jaja Padilla sa Cebu Capital ng mga ready-to-eat food packs at bottled waters para sa mga apektado ng lindol. More showbiz updates when we return. Susunod, basketball game sa Biliran. Nauwi sa Stampede dahil sa magnitude 6.9 na lindol. Isa sugatan. Senate resolution na humihiling sa ICC na ipa-house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte pinaboran ng 15 senador.
At ang Manny Jacinto kinilala ng Time Magazine bilang isa sa 2025 World's Most Influential Rising Stars. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Labing-apat na ang patay sa lindol sa bayan ng San Remigio sa Cebu at wala pa ring kuryente doon. Live mula sa San Remigio, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ang sitwasyon dyan? Mayan, patuloy na nakakaramdam ng mayat-mayang mga aftershocks pa rin dito sa bayan ng San Remigio sa Cebu mula nga ng yanigin ng magnitude 6.9 na lindol kagabi. Nandito kami ngayon sa tinatawag nilang command center ng bayan kung saan ito na yung pinakamalaking open space dito sa area sa tuwing nakakaramdam nga ng pagyanig ang mga residente. Dito nakaset up ang mga tent kung saan dinadala yung mga supplies na pwedeng may pantulong sa mga residente. May mga dumating na rin na mga rescuers, may ilang mga medical volunteers galing sa Cebu City na nakahandang tumulong naman sa mga evacuees na nandito ngayon. Meron din silang isinet up ng mga generator sets, kaya naman dito rin sa pwestong ito nakakapag-charge ng kanilang mga cellular phones at mga gadgets ang mga residente. Dito lang nag-i-stay muna ngayon ng mga residenteng takot manatili sa kanilang mga bahay dahil nga sunod-sunod pa rin na nakakaramdam ng mga aftershocks ang mga residente. Meron mga set up doon na mga tent, no? Modular tents. Ang problema, 47 lamang itong modular tents nila na inihanda noong bagyong Opong. Pero ang nandito ngayon na families is nasa 400 families, kaya kulang na kulang pa sila ngayon ng mga tents. Ang iba, 3 pamilya nagsisiksikan sa isang tent. Yung iba naman nag-set up na lamang ng mga banig dito sa lugar para nga manatili muna habang nasa labas. Kasi nga hindi sila makabalik sa kanilang mga bahay. Ang iba, wala nang babalik dahil nasira na nga ang kanilang mga tinitirhan, habang yung ilan naman ay natatakot ngang manatili muna sa loob para na rin sa kanilang kaligtasan. Tama ka, nasa 14 ang naitalang patay dito sa bayan ng San Remigio habang 86 ang sugatan. Pero initial count pa lamang yan, Mayan, dahil may mga ilang barangay dito sa naturang bayan ang hindi pa nakakapagbigay ng kanilang mga detalye o datos dahil nga sa hindi pa ito maabot ng komunikasyon at saka hanggang ngayon wala pa rin kuryente dito sa malaking bahagi ng San Remigio or sa buong bayan ng San Remigio. Patuloy na nananawagan ng tulong ang mga residente rito ng mga food supplies, malinis sa inuming tubig at higit sa lahat madadagdag ng mga banig o tent para sa mga pamilyang ayaw pa munang umuwi sa kanilang mga tahanan at nanatili sa open space gaya dito. Mayan. Mon, yung sister kasi nung sa video mo na pinakita mo sa amin, no, may mga natutulog na wala sa tent. So medyo alam na natin yung kasunod dyan. Baka magkasakit naman yung mga kababayan natin dyan. Naturally, DSWD papadala ng pagkain. Pero what about DOH? May mga medical teams man lang bang pinadala na dyan as of this time? We are not sure kung yung mga nandito ngayon ay mga galing sa DOH, pero marami dito kasi mga medical volunteers na mga estudyante, meron naman mga practitioners na galing sa iba't ibang mga bayan at lungsod din dito sa Cebu. Ang ilan nga sa mga nakausap namin, galing sila sa Cebu City at bumiyahe din papunta dito para tumulong at i-check yung kalagayan ng mga residente. Dahil tama ka, yung ganitong sitwasyon at kondisyon nila na nasa labas lamang, open area, yung pagyanig, may mga possible na maging epekto naman sa kanilang kalusugan, Mayan. Good to know, ano? Sunod ko lang na tanong, what about providing psychological help? Alam mo, yung ganyang lindol, mentally nakakatrauma yan, ano? I'm sure hindi pa lalabas yung iba dyan, but for sure, yung sa dami ng mga nagpanik, baka kailangan din ng ganong tulong. May ganon na bang intervention na ginagawa sa ngayon, Mon?
Isa yan sa mga sinabi din ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na talagang tututukan nila para nga sa mga residenteng nagsilikas at yung mga nakaranas nga ng takot mula nga dito sa nangyaring malakas na lindol. Karamihan kasi dito, lalo sa mga nandito rin ngayon, mga bata, at talagang sila yung kawawa dito sa nangyaring sitwasyon. Kaya isa yan sa pinakatututukan din daw ng DSWD during this time or in the coming days, Mayan. Mon, si Edto, mukhang malaki-laki itong San Remigio na lugar eh. And I also think it's malapit-lapit dun sa Bugo kung saan ang epicenter. In fact, I think it used to be part of Bugo. Ngayon, I was wondering kung merong reports na mga missing sa San Remigio. Kasi sabi mo nga, may mga lugar na hindi ma-contact. Does that mean walang communications at all with some of the 27 barangays in San Remigio? Or wala lang umaabot na impormasyon? Yes, Bok, tama ka. May mga ibang bayan, may ibang barangay kasi dito sa San Remigio na hindi pa nila naabot yung communication. Ibig sabihin, wala pang maibigay daw sa kanilang detalye at hindi pa rin makapunta dito sa area. Isolated pa rin daw yung ilang mga mountainous barangays in particular dito sa bayan ng San Remigio. Malapit nga lang kasi ito sa Bugo City kaya talagang yung epekto ng malakas na lindol dito grabe din, no? Kaya yung mga structures, marami ding mga nasira at may mga unfortunately mga nasawingang mga residente na naninirahan dito. So, number 1, hindi maabot in terms of communication. Number 2, in terms of yung pagpunta dahil nga marami pa mga nasira, no, yung mga kalsada at saka mga tulay na papunta doon sa mga ilang barangays na yan. So, ilan pa yan sa mga tinatansya at talagang ina-anticipate ng LGU na posibleng may madagdag pa. Wag naman daw sana pero nga hindi dahil wala pang datos mula dito, possible na magkaroon ng increase dito sa mga casualties na binibilang din sa San Remigio, Bok. Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Mon Gualvez. Bibisita bukas sa Cebu si Pangulong Bongbong Marcos matapos sa magnitude 6.9 na lindol na tumama kagabi sa Bugo City. Sa utos ng Pangulo, naghatid ng tulong ang DOH at ang DSWD. Mahigit 379 million pesos ang nakalaang pondo at meron na rin inihahandang higit 2 milyong food packs. Pinakikilos din ang quick response funds ng mga ahensya para sa agarang ayuda at pagbabalik ng normal na serbisyo. Paalala ng DOH, mag-ingat sa mga aftershocks at sundin ang abiso ng inyong LGU. We are still assessing the damage there, but the earthquake was very strong. Pagka yung mga ganyang klaseng numbers, that's a very, very big number already. So we're assessing the damage, we're assessing the needs na pangangailangan. Sa ibang balita, inadopt ng Senado ang resolusyong humihikayat sa ICC para payagan ang house arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may ilang senador na tumutol. Narito ang aking report. Higit 6 na buwan ang nasa detention facility ng International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte para ito sa kasong crimes against humanity dahil sa kanyang kontrobersyal na war on drugs. Kaya ang mga kaalyado niyang senador naghain ng resolusyon para suportahan ng Senado ang hiling sa ICC na house arrest para sa dating Pangulo. For us as a nation, I cannot imagine what the country will do if something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa. Ako'y nakikiusap na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang ating pagiging Pilipino. Yan po ngayon si Pangulong Duterte. He is old, he is sick, and he is very weak. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Hindi naman daw nangangahulugang ipapawalang sala na ang dating Pangulo sa isinampang kaso laban sa kanya. Hinihiling ko sa aking mga kasamahan bilang mga senador ng sambayan ng Pilipino. Kasama na rin ang ating mga kasamahan na sila Senator Risa, Senator Kiko, Senator Bam, na pairalin natin ang pag-unawa. Ang pagpapasyang ito ay hindi nangangahulugan ng paglimot o pag-absuelto sa mga ipinupukol sa dating Pangulo. Pagkus ay pagbibigay ng pagkakataon
na makapamuhay siya sa ilalim ng makataong kondisyon. Ayon kay Senator Bongo, nag-aalala raw siya dahil mag-isa si Duterte at posibleng nakakalimutan nitong inumin ang 27 gamot niya. Ilang beses na rin daw natumba si Duterte kahit nung nasa Pilipinas pa siya. Ang nakakatakot lang po ngayon, wala po siyang matatawagan, wala siyang masasabihan. At kilala ko po si Tatay Digong. Ano yun eh. Siya na mismo parang pagod na rin po siya. Pero si Senate President Tito Soto parehas daw kinukonsidera ang kondisyon ni Digong, gayon din ang mga pamilyang nagrereklamo laban sa dating Pangulo. Kaya nag-abstain siya sa inihaing resolusyon. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience, might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Maging si Senator Raffy Tulfo, abstain din. It should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yung po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then, if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Pero si Senator Risa Hontiveros hindi pumabor sa resolusyon. Wala naman daw kasing indikasyong hindi kaya ng ICC na bantayan ang kalusugan ng mga taong nasa kustodiya nila. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Si Senator Kiko Pangilinan, mas panig daw sa mga nanghihingi ng hustisya. May basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan. Bilang chairman ng Committee on Justice and Human Rights, nais ko mang pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. Sa huli, 15 senador ang pumabor sa resolusyon, 3 ang tumutol at 2 ang abstain. Hindi naman nabanggit sa resolusyon kung saang bansa posibleng i-house arrest si Duterte. Kinilala ng Time Magazine si Filipino-Canadian actor Manny Jacinto bilang isa sa kanilang world's most influential rising stars for 2025. Kasama si Manny sa artist category. Kinilala ng Time ang kanyang versatility bilang aktor. But more importantly raw, si Manny daw ay, and we quote, fundamentally, elementally, constitutionally good. End of quote. Nakilala si Manny sa kanyang roles sa The Good Place, The Acolyte at Freakier Friday. Tinagurian din siyang pambansang jawline. Congrats, Manny! Susunod, isasugatan ng magka-stampede sa gitna ng lindol sa Biliran. At BTS Jungkook may bagong TikTok dance video after 2 years. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Naramdaman din sa ibang probinsya sa Visayas sa magnitude 6.9 na lindol. Gaya na lamang sa Biliran kung saan nagkaroon pa ng stampede sa isang basketball game. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez.
Pilit pinakakalma ng announcer ang mga nanonood ng basketball sa isang gymnasium matapos makaramdam ng pagyanig sa bayan ng Naval sa Biliran. Nang bigla, hindi na napigilang magpanik at magkagulo ang mga tao hanggang sa nagka-stampede kung saan isang napaulat na sugatan. Sa Calbayog, Samar naman, nagkalampagan ng mga gamit sa kusina ng bahay na yan. Ultimo ang tubig sa lababo, kitang malakas ang paggalaw. Tumagal din ito ng ilang segundo. Nagbabagsakan naman ang mga gamit mula sa taas ng isang condominium building sa Iloilo City. Napatakbo tuloy palabas ng gusali ang mga residente. Sa Palo, Leyte, nagmamadaling lumabas ng bahay ang pamilyang ito matapos mabulabog ng malakas na pagyanig ang kanilang tulog. Ayon sa mga residente, sa lakas ng lindol, para raw silang dinuduyan sa kanilang mga higaan. Paglabas ng bahay, lalo umano silang natakot nang makita ang wires ng mga poste na tila sumasayaw. Sa Baybay City naman, napahinto mga driver sa lakas ng lindol. Ang isang truck umaatras sa bante pa sa lakas ng yanig. Ayon sa FIVOX, naramdaman ng mga pagyanig matapos tumama ang 6.9 na lindol sa Cebu. Intensity 5 ang naramdaman sa Leyte at Biliran, Intensity 2 naman sa Iloilo, habang Intensity 4 sa ilang bahagi ng Samar. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa Frontline News Abroad, nag-shutdown o nagsara ang gobyerno ng Amerika. Yan ay matapos mabigo ang Senado na aprubahan ng pansamantalang budget. Dahil dito, maraming empleyado ang walang sahod at posibleng maantala ang mga serbisyo ng gobyerno. Nag-aaway ang Democrats at Republicans. Gusto kasi ng Democrats ang dagdag benepisyo sa healthcare pero tutol ang Republicans. Kaya nagtuturuan ngayon ng dalawang partido kung sino ang may kasalanan ng shutdown. Abangan, pinakamalaking music award giving body na Awit Awards, ihahatid na ng Music Countdown Show na Vibe. At alamin kung paano makakapagpaabot ng tulong sa mga kapatid nating biktima ng kalamidad. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagbabalik sa TikTok ang golden matinee ng BTS na si Jungkook. Sa kanyang latest video, sinayaw niya ang Thai remix version ng Fashion na kanta ng K-pop boy band na Curtis. Ito ang kanyang first video matapos ang 2 taon. Matatanda ang na-discharge si Jungkook sa military last June. Samantala, ibinahagi naman ng BTS leader na si RM ang ilang photos ng kanyang biyahe sa Milan, Italy. Present siya sa Milan Fashion Week kung saan tampok ang show ng isang luxury brand. Binisita rin niya ang ilang tourist spots sa Milan. Heads up, OPM fans! Ihahatid na rin ng ultimate fan-powered music countdown show natin na Vibe, ang pinakamalaking music award-giving body ng bansa na Awit Awards. Bukas na yan, October 2, 8:30 p.m. sa Atmosfera, Poblacion, Makati City. Magsasama-sama ang ilang music labels at iba pang OPM acts para sa the 30th Awit Awards nominees Vibe Night. Ibibida rito ang mas solid pa na pagsasani puwersa ng Philippine Association of the Recording Industry o PARI at MQuest Venture para mas palakasin pa ang Awit Awards. Full of kasiyahan and tugtugan yan to celebrate original Pinoy music o OPM. And speaking of OPM, ma-enjoy din natin yan everyday sa ating music countdown show na Vibe dito lang sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Johnny Alipon. Stay safe, mga kapatid.
Patuloy ang pagtanggap ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para ipamahagi sa mga biktima ng sakuna. Kayo rin po pwedeng ipaabot ang malasakit sa ating mga kapatid. Nasa inyong mga screen ang bank account numbers ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, BPI at Metro Bank. Pwede rin po mag-donate via Cebuana Lulier. Mapupunta ang mga tulong sa mga nasalanta ng lindol at sa mga nagdaang bagyo. Pwede ring ipadala ang tulong sa pamagitan ng aming Maya QR code. Sama-sama tayo sa pagbangon, mga kapatid. Okay, so kung may spare change, may spare money po kayo, padalan po ninyo dun sa mga QR code na nakita nyo kanina. At ang aming dasal para sa ating mga kapatid sa Cebu. Yes po, ingat po tayo mga kapatid. Kasi tuloy-tuloy pa rin doon Yung yung aftershocks. aftershocks. No? Yan. Okay, yan po ang 45 minutong pag-imay sa mga headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.